us begin to praise. Praise the living God. Hallelujah, Jesus. Worship your name. Hallelujah, Jesus. Set your heart and worship to God. Yes, Jesus. Yes, Lord God. We worship you, Lord. Let's create an atmosphere of worship in this place. Yes, Jesus. Surely you are God. Yes, Jesus. Let us come to the Lord. And let us bring and worship, sacrifice of praise. Yes, Lord God. We welcome you, Lord, in this place. We welcome you, Lord, in our hearts today, Lord God. Let us sing the name of the Lord, God. Let us sing the name of the Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Let us sing to that. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Sing it out. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, Jesus. Oh, sing it out. Oh, let us worship Jesus. Sing unto God. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your, sing it again to God. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Say it out. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is, with all our heart, let us sing to God. Worthy is your name, Jesus. You deserve
the praise. Worthy is your name. Sing it again. Worthy is your name. Yes, Lord God. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. You deserve the praise. What is your name? Your word. Yes, Jesus. You deserve all the praise, O Lord. You deserve all the praise, O Lord. Hallelujah, Father. Give you the highest praise and glory, Lord. To you all the honor and glory, O God. All our worship, Lord Jesus. Awit 107 verse 1 to 3. O magpasalamat tayo sa Panginoon, pagkat siya'y mabuti, wagas ang pag-ibig at nananatili. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri, yamang nangaligtas sa tulong ni Yahweh. Sa sariling bayan, sila'y tinipon, pinagsama-sama, silang at kanluran, timog at hilaga, ay doon kinuha. Yes, Lord God. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Salamat, Lord God, sa magandang panahon, Lord God, na binigay niyo sa aming Panginoon. And Lord, Panginoon, ikaw ang manguna sa bawat isa. Lord, hayaan niyo, Lord God, ang puso namin, Lord God. Iayos niyo ito, Panginoon, Lord God. Makasamba kami, Lord God, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw lamang maitas, Lord God, sa kalagitnaan ito, Panginoon. Lord, walang makakahadlang, Lord God, sa pagsamba namin sa inyo, Panginoon, Lord God. Patuloy, Lord God, na kumilos ka sa bawat isa, Panginoon, Lord God. At Lord, ikaw lamang maluwahati, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Panginoon. Napakabuti niyo, Lord God, sa bawat isa sa amin. Hindi kayo nagpapabaya sa amin. Lord, thank you po, Lord God. Salamat, Panginoon. You deserve all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name, amen. Come on, let us praise the name of the Lord. Yung the best love offering sa ating Diyos sa buhay. Come on. Let us praise the name of Jesus. Everybody sing to God. You have made me to triumph in your grace. You have made me to triumph in your grace. By power you have obeyed. You have caused me to walk in victory. By the power of the Spirit in me. Once again, let us sing. You have made me to triumph in our praise. By the power you have ordained. You have caused me to walk in victory. By the power of the Spirit in me. So I will sing, hallelujah. Shout, oh, praise the Lord. I will proclaim Jesus, our Lord. For you have made me triumph in your praise. Everybody go this. Let us celebrate the name of Jesus. Sing along. You have made me to triumph in our praise. By
the power you have ordained. You have caused me to walk in victory. By the power of the Spirit in me. So I will say, hallelujah. I will shout, praise the Lord. I will proclaim, Jesus, you are Lord. For you have made me triumph in our praise. So I will say, hallelujah. I will shout, praise the Lord. I will proclaim, Jesus, you are Lord. For you have made me try. While I sing, let us sing to God. So I will sing, hallelujah. I will shout, praise the Lord. I will proclaim, Jesus, you are Lord. For you are my King, for you are my King, for you are my King, for you are my King. My God, I pray. Hallelujah, everybody clap your hands. Let us give the praise and honor to God. Lord, I give you praise. Jesus, you alone are worthy. Holy is your name. And I give you all the glory. Lord, I raise my voice. Standing in your presence, I rejoice. Once again, Lord, I give you praise. Jesus, you alone are worthy. Holy is your name. And I give you all the glory. Lord, I raise my voice. Standing in your presence, I rejoice. Hallelujah! Amen! Pwede mo ba tingnan yung katabi mo? Tatawin mo nga yung katabi mo, nagpupuri ka ba sa Diyos? Sabi mo sa awit, Lord, I give you praise. You alone are worthy. It is not just a word. Hindi lamang po ito salita na sinisigaw natin sa Panginoon. Ang sabi ng Lord, I give you praise. You alone are worthy. Let our hearts sing alone unto the Lord. Oh, let our hearts sing to Jesus. Everybody sing with all our hearts. Say Jesus. Lord, I give you praise. Jesus, you alone are worthy. Holy is your name. We will give you glory. And I give you all the glory. Lord, I raise my voice. Standing in your presence, I rejoice. Once again, Lord, I give you praise. Jesus, you alone are worthy. Holy is your name. And I give you all the glory. Lord, I raise my voice.
Lord, we give you praise and glory, God. We give you all the honor, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, we give you praise, Lord. Holy is your name, Lord God. Holy is your name, O Lord Jesus. Yes, Lord God. All the blessing and honor, O God, belongs to your name, O Father. Oh, Jesus. You're the King of kings and Lord of lords. Yes, Jesus. All the blessing, Lord God. Lord, lahat-lahat sa amin, Panginoon, ay patuloy naming ibabalik, O God, ang karangalan sa iyong dakilang pangalan, O God. Ang lahat sa aming buhay, Panginoon Jesus. Truly that you are a holy God. You are the holy King, O God. Yes, Jesus. Let us worship Jesus. Let us worship His name. Sing praise unto the Lamb of God. That is worthy of our praise. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord God. Yes, Jesus. Surely, O Lord, that you have a wonderful name, Lord God. Jesus. That's all, Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ our King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ our King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Sing it loud. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Let us sing together, Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus.
What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Oh, wonderful name of Jesus. Oh God, hallelujah, Jesus. There's no other name to you, Lord, as you have no right, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Let us sing to God. You have no rival, you have no. Come on, let us shout to Jesus. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Oh, Jesus, what a wonderful name it is. Oh, Jesus. We're gonna say to God, what a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Let us say to the Lord, what a wonderful name it is. What a wonderful name it is. Let us sing to God. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to Him. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. A wonderful name. Jesus. There's no other name. There's no other name. You are so wonderful, God. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord.
No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power. All our praise. Tas natin mga No other name but the name of Jesus. No other name No other name but the name of the but the Lord. name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory He's and worthy of honor and worthy of power and all praise. No other Tinataas name namin but ang iyong the pangalan, Panginoon. name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all. Come on, while I say, let us sing to the Lord. No other name but the name of Jesus. There's no other name, O Lord. But the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and our praise. He is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. Naalala namin, Panginoon, nung kausap mo ang isang babae malapit sa balon ni Jacob. Ang sinabi mo, kung ikaw ay sasalok sa tubig na ito, muli kang mauuhaw. Subalit kung ikaw ay makaiinom ng tubig na ibinibigay ko, ito'y babalon sa puso mo at magbibigay ng buhay. Mayroong isang katagang sinabi doon ng babae, bigyan mo po ako ng tubig na yan. Sa ating buhay, minsan, hindi kayang supply ng nakapalibot. Mga balon na sinasalukan ng bawat isa. Subalit tayo nagpapasalamat sapagkat tayo ay nakainom ng tubig na ibinibigay ng Panginoong Hesus at ito'y bumabalon. Lord, I pray today sa umagang ito, hayang mong ang tubig na ito, Panginoon, ay dumaloy at pumatid sa aming mga uhaw na nagbibigay ng buhay. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon. Amen and amen and amen. Okay, good morning. Tayo po ay nasa second service ng Life in Christ ay 10:30 to 12:30. So, bagamat nasa short adjustment muli tayo sapagkat starting August 6 ay ibabalik sa ECQ, pero wala namang
strict na sinabing no mass gathering, no church gathering, kundi binibigyan lang ng dobleng pag-iingat dahil kumakalat si Delta. Pero mas makapangyarihan si Alpha and Omega. Amen. Amen. So palapakan nga natin ang Alpha and Omega. At ang Diyos pa rin ang ating itinataas. Sumigit kumula, nasa 2 taon na tayo. Amen. Nung nakaraang linggo ay nasa Kanaan muli kami dahil talagang maraming pastor ang sabik at patuloy gustong matuto patungkol po sa kanilang pananampalataya at sa paglilingkod sa ating Panginoon. So mag-asawahan ang pumunta doon at tayo nagpapasalamat sapagkat bagamat may restriction, tayo po ay nakapupunta sa lugar na yon. Amen. Kaya patuloy tayo manalangin at magpasalamat dahil ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng proteksyon. Amen? So welcome lahat po na nasa online. No, mula po sa Live in Christ, magandang umaga sa inyo lahat. At ngayon po itutungo tayo sa salita ng ating Panginoon. Buksan natin ating Bible sa 2 Kings chapter 6. The word of the Lord today ay kinuha ko po sa verse 7. Isang talata sa Bible na nagkaroon ng breakthrough. Ang lahat ng during that time, the company of the prophet, pero kung ating babasahin po sa King James ay son of the prophet. So ang ibig sabihin, tagasunod ng ating Panginoon na naghihintay ng tinig na nanggagaling sa ating Diyos. At meron pong himala nangyari dito. Basahin po natin ang verse 1. The company of the prophet said to Elisha. Sa ibang translation, sa King James, the sons of the prophet. The sons of the prophet means ay may grupo sila. No? May grupo sila na kung saan na kailangan nila ang tagapamuno at alam naman natin si Eliseo o Elisha ay lingkod ng Diyos. Mouthpiece, tagapagsalita, nagbibigay ng direksyon. Amen? Sabi nga po natin, direction. Kaya lumapit silang gano'n kay Eliseo, look at the place where meat with you is too small. Let us go to Jordan, where each of us can get a pole, and let us build a place there is for us to meet. He said, go. Sabihin natin, go. So katulad ng aking introduction, makikita natin yung divine direction. Sabihin nga natin, divine direction. Pag sinabing company of the prophet, grupo. Sabihin natin grupo. O kalipunan. Mga anak. At meron silang napansin na maliit na raw yung kanilang tinitiran. So dahil sila ay isang grupo, lumapit sila sa kanilang pinuno. At ang sabi ay, Eliseo, napakaliit na po ang lugar para sa amin. Nais po namin pumunta sa lugar ng Jordan upang pumutol po ng mga kahoy at mapalawak. At ang sabi po ng lingkod na Panginoon, okay, go. Alam nyo, a days ago, nagkaroon ng State of the Nation address ang ating Pangulo. Amen? Kung kayo ay nakapanood, marami siyang major points na minensyon. Mga accomplishment na ngayon ay talaga napakadali na ang biyahe. Noong nakaraang isang araw, galing kami sa Riyaya, tatlo kami, Kuya Angel, Pastor Senen ako. Dumaan na kami sa mga bypass road. Yung dating kinukuha ng 3 oras at kalahati, nakuha lang namin ng 1 oras. Maraming diversion road.
At isa pala yun sa proyekto ng ating Pangulo. Dati ang Baguio, kinukuha 5 oras, kaya na kuhanin ng 3 oras. So makikita natin, doon sa State of the Nation, everybody watching. Ang mga telebisyon na magkakaaway sa network, 5, 2, 7, ay nagbigyan daan upang kanilang ipapanood sa buong Pilipinas ang sinasabi ng Pangulo. Yun ang State of the Nation. Ang ating mayor ay meron pong CIO. Ang ibig sabihin, CT, ano nga ba yung I? Information Office. And also, Pablen, you're watching, if the administrator sending this kind of town of the nation, a town of reward from the mayor. So makikita natin dito, kailangan ng one direction, one information. Kaya dito makita natin biblically, nakita nung sambahayan, pero hindi sila nag-move without the consultation of the authority or a person leader. Amen. Malapit na naman ang eleksyon. Amen. Marami nagpapabango na naman upang magbigay ng word of destiny sa Pilipinas. Ang mga tao naghihintay na naman. May kanya-kanya. Kung wala na ako may mention kung sino candidate. Pero napakahalaga yung word of command. Amen. Word of command. Kaya sa governor, merong People's Day doon sa governor. Doon po sa Cultural Center of Laguna. Every konsehal, mayor, pumupunta ron. At hinihintay yung People's Day with a governor. Ang ating mayor ay meron din CIO. Sa bahay, ang word of command ay ang magulang. Sa eskwelahan, ang principal. Sa kolehiyo, ganun din. Ako po ay din ng isang Bible school today. Naghihintay na naman yung mga profesor at mga estudyante kung ano yung word of command na ibababa ko. So may klase kami sa August 24, 25, 26. Pero ngayon, naka-ready na yun. Pag yun isinend ko, everybody watching and everybody listening. Ito, nagbaba na si Dean. So ang ibig sabihin, kailangan natin ang one direction. At di naman natin inaalis sa church, the pastor is the word of command. Right? Amen po ba? Spiritually, napakahalaga sa panahon ngayon. Kaya alam nyo, nung binubulay-bulay ko to, I'm so blessed sapagkat dito ipinakita, walang imposible sa pagkilos ng Diyos. Naniniwala kayo doon? Amen. So makikita natin dito sa verse 2, let us go to the Jordan. Dati, company of the prophet, kinonsulta si Elisha to ask permission. Ito ngayon. So, nung kumonsulta yung son of the prophet, the company of the prophet, si Elisha ang nag-declare. One word, okay, let us go. Are you with me? Amen. Kasi yung company, the son, naghahain lang ng need. Pero ayaw namin kumilos. Lumapit siya doon sa authority. Kaya nung sinabi ngayon, eto, let us go to the Jordan where each of us can get the pole. And let us, makikita natin yung word, let us, and for us. Are you with me? Amen. Dahil may kailangan sila, kailangan lang divine direction with a divine authority given from the Lord and divine leadership kung sino ang authority. And Elisha. Ano sabi? Let us build a place there for us to meet. And he said, go. Elisha said, go. Kaya may destinasyon ng Pilipinas. May destinasyon ng San Pablo, may destinasyon
Pero kagandahan naman sa mga simbahan, hindi elected ang simbahan. Kaya wala tayong botohan. Amen po ba? Amen. Bagamat meron po mga leadership sa church, ang meron tinatawag na botohan. Ang elders ang nagdidesisyon kung sino pastor nila sa susunod. Kaya may kaibigan ako dito sa San Pablo, I do not mention the name. Sabi sa akin, Pastor, isama mo nga ako sa prayer. Bakit? February, election sa amin. Prayer ko, ako'y manalo. Ako ulit ang pastor. Nakuha niyo po ba ako? Yung word of command, nawawala. Ang tawag ko doon is BK. Vision Keeper. Yung mga pananaw na mangyayari, pag nawala sa posisyon, panay bago na naman. Amen? Yaan ang naging problema ng Pilipinas, too much democracy. I'm not against, pero makita natin walang continuity from the word of command. Pero purihin ang Panginoon. What happened today, the structure we saw today, diversion, development, build. Do you believe that program is from the Marcos design? Nakita yung blueprint, what happening to Maharlika at the years of 2020 onward. Are you with me? Maharlika. Yan ang ating Pilipinas. Sa church ay meron divine destiny. May direksyon. May need. At kailangan ng word of command. Amen? Kaya ano masasabi natin dito? Sa verse 3, tingnan natin ang verse 3. Then one of them said, won't you please come with your servant? Sa Tagalog, ang ganda. Pwede po ba samahan nyo kami? Hello? Amen? Sabi ng isa sa kanila, kung maaari po, sumama kayo sa amin. Ano sabi ng lingkod na Panginoon? Sige, sasama ako. Amen? So makikita natin yung word of command, yung figure image, si Elisha, hawak niya ang company of the prophet, the son of the prophets, yung kalang leader, yes, I will go with us. Lumakas ang loob nila. Amen. Kaya makikita natin yung word na ito. At pumunta nga sila sa Jordan upang pumutol ng kahoy. Pero habang pumuputol, may nangyari. May nangyari. At dito ko nakita ang napakahalagang bagay. Ang sabi ng verse 5, nang pumuputol nila sila ng kahoy, nahulog sa tubig ang talim ng palakol ng isa sa kanila. Sumigad siya, Guro, anong gagawin ko ngayon? Hiniram ko lang po yun. Amen? Minsan tayo may ganun salita. Ano gagawin namin sa aming buhay ngayon? Lockdown. Amen. Pero dahil kasama nila ang kanilang leader, they recognize and obey the word of command, ang nilapitan nila ay si Eliseo. Ano sabi ngayon? Itinanong kay Eliseo. Itinanong ni Eliseo. Yung leader na doon, itinanong. Sabi ni Eliseo, saan banda nahulog? Kaya napakahalaga yung word of command. Amen po ba? Napakahalaga ito, mga kapatid. In the midst of our crisis today, we need always to listen and be sensitive and be watchful from the word of, from the authority. Kaya minsan ako'y nakikinig kay Mayor Amante, kay Governor, then siyempre sa ating Presidente. Nagkakaroon ng sigla. Wow, ang Pilipinas pala, ito pa rin. Hindi nyo nakikita na kahit pandemic, diretso ang hukayan sa palibot? Amen? Pumunta kami, binagtas namin ang diversion na papuntang Quezon. May binubuksan na naman. Na iyon ay tatagos dito.
na ang lahat manggagaling Bicol, hindi nadadaan, babaybayin ng baybayan. Kaya nakita natin yung divine destiny of our nation. The same to every families. Napakahalaga yung divine destiny. Direksyon na ibinibigay ng Panginoon. Kaya ano sabi dito? Saan? Nang ituro sa kanya saan nahulog, pinutol niya ang isang sanga ng kahoy, inihagis niya yon sa tubig, at lumutang ang talim ng palakon. Sa Diyos, walang mahirap. Imagine, pinalutang, sino mas mabigat? Kahoy o palakol? Dito ko nakita, the Lord comfort me, the Lord encouraged me from this word. Sa ating ginagawa ngayon, sa malaking pananampalataya, maliliit na tao ang gagamitin ng Panginoon para sa ating sanktuaryo. Amen? Malimig kong sabihin, wala tayong Koreano. Pagamat may kaibigan ako, ayokong lumapit. Wala tayong Amerikano. Pero may pamilya tayo. Amen? So nakita niyo yung development natin. Papunta na tayo second floor. Kaya, sama-sama tayong pupulpil yun. Dito sa kabuuan ito, walang naging mahirap kahit palakol na palutan because everybody had a desire. 3 things ang nais kong i-share para yung mga imposibleng bagay maging posible. Kaya sabi ko, Lord, marami kang palulutangin. Amen? Na bawat kakayanan, kasi hindi naman natin pag-aari yon, mga giftings, riches, ability, blessing, that's all from the Lord. Na kaya natin yon. Amen? Sa bawat pamilya, makasusurvive kayo. Ano man plano nyo, mangyayari yon. Walang imposible sa ating Panginoon. Basta may word of command. May word. Kaya i-challenge everyone na magkaroon tayo ng desire to move on. Families, desire to move on. Hindi kayang pahintuin ng pandemic ang lahat ng pangarap at plano. Amen? Ang sabi, nakakita yung need. The place is too small for us, Eliseo. We need expansion. But we need to go to Jordan. Can you be with us? Yes? I go for you. And go. So naging madali ang lahat. Kaya nung dumating na nahulog ang palakol, alam nila. Alam nila, lalapitan nila. Kaya alam nyo sa buhay natin, as Christian, as family, ako'y natutuwa. May mga single decision tayo, family and personal. You are asking me a counsel. Nagpapapray kayo sa akin. Amen po ba? That is biblical. I am the Eliseo of your family. The pastor is the Eliseo. Duterte is the president of the Philippines. He governed and he lead the Philippine nation. The government, governor, the mayor for the town, and the barangay captain. Sa family, ang tatay at nanay, sa church ay ang pastor. Amen? Kaya dito, ang unang-unang nakita ko dito, yung verse 1. Because of the need, nagkaroon silang tinatawag na desire to move. Maliit na. Maliit na. Amen? Maliit na. Pero after desire to move, kailangan ng inner drive. May desire ka, kailangan ka na may inner drive. And, meron ka dapat decision to move on. If you have a desire, you need to inner drive
and decision to move on. Ay maliit na di ba? Marami tayong testimony, may desire to move. Siyempre, maliit na lugar. Gamitin ko sa professional. Siyempre, maliit ang sweldo. May nag-o-offer, mas malaki. O kaya naman ito. Kung may inner drive ka, the second thing is, you need to make a decision. Amen. Kasi anong decision nila? Okay, let us move to Jordan. Let us move. Kasi wala dito sagot We need to move. Go to Jordan. And to cut the pole. Tayo pumutol ng mga kahoy. Amen? Sino dito minsan nahihirapan tayo magdesisyon? Di ba? Kasi iniisip natin how to, why, where, when. Amen? Pero tandaan natin, if we have a divine direction, establish the inner drive and decision. Lord, parang yung kay Pedro, nakita si Jesus na naglalakad sa tubig, si Pedro yung nakasakay sa bangka. At ang sabi ni Pedro, nais kong pumunta sa iyo. Ang sabi ni Jesus Christ, come. Pero kailangan mo iwanan ng bangka mo. Imagine, isasawsaw mo ang paa mo sa tubig. That is part of your inner drive. Desire to move on. Inner drive. Lord, baka pag ako'y lumusan, lumabog ako Di ba? Pero kung wala kang inner drive to start with, Lord, sige, magdidesisyon ako. Amen. Amen po ba? Nakapokus si Peter kay Jesus. Sabi ni Jesus, come. Yes. Yes. Ang problema kay Peter, nawala ang paningin kay Jesus. Napapunta doon sa roaring air, yung alon. And from that very time, nag-sink na siya. Kaya napakahalaga yung word of command. Ang sabi niya, look at me. Jesus said to Peter, yes. Amen? Kaya don't stop. If there is a desire to move, cultivate your inner desire. Lord, yes, oh God. Then, decide. Yes. Yes. And the Lord is moving. Ano nangyari? Sabi ni Eliseo. Sabi ng isa, pwede ba samahan niyo mo ako? Kasamahan niyo kami? Yes! Samahan kayo. Okay, let us go. Sa tingin niyo kaya, yung lumapit, sumama, yung company kasi, company, ibig sabihin, the group. Nakita ko doon, wala ng word na narinig, kundi let us and let us go for us. Amen? Amen po ba? Kaya, one thing na nakita ko dito, mga kapatid, don't stop. Desire to move on. Amen. Sabi mo, nasahin mo lang. Di ba sabi ng Bible, whatever you desire, lahat ng nananasa mo, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Do not stay breaking off your limit. Sabihin nga natin, breaking off. Naalala ko po sa isang devotional book ni Maxwell, one day, nung nagbabasa-basa ako, agad na sinabi niya, very striking to me, you are the progress and the limitation. Sabi ko, why? If you stop progress. If you go on, breaking your limit. Amen? Amen po ba? Sabihin mo sa tabi, break your limit. Break off your limit. Kaya mo naman Amen? Hindi dahil nawala ito, hindi dahil nag-pandemic, nawala na trabaho na ganito, ay nasarado na sa'yo.
Nais lang ng Diyos na buksan siya. Kaya nung makita ng company of the prophet, the real condition, maliit na lugar na kinilalagyan namin, nagsisiksika na kami, nagawa na namin yung pagkakapirasi, dapat mamaluktot. Lahat na, baluktot. Alam pa rin nangyari, pero I need to move on. And pumunta kay Eliseo, can you join with us? Samahan mo po kami. Ayaw namin kumilos na walang nangunguna sa amin. Ikaw ang aming spiritual leader. Ang sabi ni Eliseo, okay, sasamahan ko kayo. Magsimula na tayo. Amen? Amen po ba? Kaya anong desire nyo to move on? Anong plano nyo? Go, go, go. And naandyan ang miracle. May palulutangin ang Diyos para tugunin ang pangailangan. Amen? Palapakan natin si God. In the book of King, makikita natin dito, sa verse 6, tinanong ni Eliseo, saan ba nahulog? Nang ituro sa kanya, saan nahulog, pumutol siya ng isang tanga ng kahoy, inihagis yun sa tubig, lumutang ang talim ng palakol. Meron tayong iba't ibang pangailangan na minsan nakakat off, nawala, nahulog. Pero meron itong napakagandang word, listen to this, yung last word, yung isa, yung hiniram. Please read. Anumang meron tayo, sabihin nga natin na malakas, hiniram ko lang po yun. Ang ganda nung taong itong sinabi. So, ibig sabihin, wala tayong pag-aari. Sabi niya, hiniram ko lang yun. Minsan dumadating tayo, nasa end na tayo. Something is lost. Lord, nawala ito. Pero alam naman natin, Lord, hindi akin yon. Hiniram ko lang yon. Pero tandaan natin, kayang ibalik ng Diyos ang nawala. Kayang muling ibigay ng Diyos ang naisin mo dahil dinidesire mo. Amen? Napakarami, Lord. Kaya sabi dito, Guro, anong gagawin ko ngayon? Kaya napakaganda yung sequence, yung contextual arrange ang verse 1, kung sakali kaya na hindi nila isinama sa Eliseo, nag-move sila at their own. Walang word of command, sino lalapitan nila nung nahulog yung accent? Ang dahilan pala, si Eliseo din ang gagamitin ng Panginoon para sa isang solusyon. Kaya think about this. I'm not placing myself for this, but we want to recognize the importance of the word of command. Dumating din ang sandali, may isang babae na nawala, namatay yung asawa ng babae. Namatay. May mga anak siya ay gustong kuhanin ng pinagkakautangan yung anak niya at gagawing katulong. And according to some Bible scholars, yun daw ay sa Prophet Obadias. Nangangailangan yung babaeng balo, paano na? Mahal ko ang anak ko, nawala na ang aking asawa, mawawala pa aking mga anak, gagawin mo katulong dahil nagkakautang ako sa iyo. Pero yun pa rin na sumagot, lumapit siya sa kay Eliseo pa rin. Lumapit pa rin sa kanya, spiritual leader. Guro, can you help me? Pray for me. Ayoko mawala yung mga anak ko. At yung word of direction release, wala bang naiwanan sa iyo ang asawa mo? Wala. Wala sigurado? Meron isang boteng gagapatangan langis. Okay. Ito gawin mo. Kuhanin mo yung gagapatak na langis.
Manghiram kayo ng basyong bote sa palibot nyo. At pag kayo nang hiram, magkulong kayo sa kwarto kayo mag-ina. At yung basyong bote ay salinan nyo ng boteng may malamang langis na gagapatak. Miracles happen. Habang isinasalin nila yung gagapatak na langis, napuno ang bawat bote, napuno 10, napuno 20, 30, napakarami. Kailan tumigil ang pagdaloy ng gagapatak na langis nung wala ng lalagyan? What is the message? Ano man ang pangailangan natin, as we receive divine direction, having a desire to move on, the supply never cut. Hanggat hindi natutupad, nangyayari yung plano ng Panginoon, God cannot abandon you. And that is the promise of God in John chapter 13. I will be with you wherever you go. I will the Holy Spirit reminding you about His word. I will not leave you orphan. Hindi ko kayo iiwang nag-iisa. Dahil may Diyos tayong kasama. At dito may lingkod ng Diyos na kasama ang company of the prophet. Amen? Kaya ako nagpapasalamat. Sabi ko, Lord, sige. Isa may tumawag. Ako po'y may didesisyon gagawin, ganto. Gusto ko po lumipat ng company. O kaya naman gusto ito gagawin ko. Okay, pray tayo. And asking wisdom from the Lord. Pero purihin ang Panginoon. Sila nagte-testify greater things. Bakit? May word of direction. If you are asking help, it is not yung papapakailman ka. Yung privacy mo, malalaman lang. No. The Bible declares you need the corporate wisdom. Ang nangyayari, is kaibigan na lang humihingi ng payo. Pero kay hihingi ng payo sa right authority, spiritually, emotionally, the right authority will guide you. Ito gawin mo. Amen? Hindi tayo bumbero kung kailan may sunog at saka nagpapatay na sunog. Bago pa lang, nagsisimula, Lord, ito. Amen. And the company of the prophet blessed because nagkaroon sila ng divine direction. Hindi sila napahamak. Sabihin nga natin, desire to move on. Si Jabez, the limitation comes, Lord, enlarge my territory. Pwedeng mawala sa akin ng harm. And the Lord granted the prayer of Jabez for enlarging their territory. Amen. The Lord granted. May this pain live from me. Alsin mo itong sakit na ito. And the Lord granted. Marami tayong mga painful experience. Pag inilapit natin, nare-relieve tayo o nawawala yun. Amen. Jabez experienced the expansion. In the book of Isaiah 54 verse 1 to 3, let us read. Umuwi ka sa Jerusalem, ang babaeng hindi magkaanak, sumigaw ka at magalak. Ikaw na hindi makakaranas ng panganak, magiging mas marami ang iyong mga anak kaysa kanya na may asawa, sabi ni Yahweh. Gumawa ka na mas malaking tolda. Palaparin mo ang iyong kurtina. Huwag mo lagyan ang hangganan ng dakong yon.
Pahabain mo ang iyong mga tali. Ibaon mo ng malalim ang mga tulos. Sapagkat akalat kayo sa buong daigdig, aangkinin ng iyong mga lahi ang ibang mga bansa at mananahan sila sa mga lungsod doon na iniwan. Kita natin yung word. Ibalik mo sa verse 2. Gumawa ka ng malaking tolda. Alam niyo, this word speak about breaking your limitation. Huwag mong titingnan. Bagamat God, we are so blessed because we are satisfied. But repairing what happening today, napakahalaga na hindi tayo matrap. Amen? Kasi mission trapping moment eh. Para si Moses, na sabi ng Diyos, umalis ka dyan, pangunahan mo ang mga Israelita, dadalhin ko kayo sa lupang pangako. Ang dami mga ceremonial process pa bago sila bitiwan ni Paraon. Demonstration ng miracles. Ipinagpaalam niya, ang sabi ng mga security guard ni Pharaoh, from what kingdom you are? Ang sabi ni Moses, I am from the kingdom of the Most High God. To cut this story, inirelease ni King Pharaoh ang Israelita to be with Moses and lead millions. Pero habang sila naglalakbay, natrap sila. Ano ang mangyayari? Minsan may trapping moment tayo. End of the road. Lord, what is next? The second is, be determined. Determination of yourself. Ikaw mismo, kaya namin to. Go to Jordan and cut the pole for the expansion of the house. Kaya makita natin, merong tinatawag na determination. Amen. Sabi nga natin, determination. That nobody can stop. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Putting yourself and believe. Sabi nga natin, putting yourself and believe. Ilagay mo ang iyong sarili at maniwala sa nangyayari. Kaya sabi ng Haggai chapter 6, Hari chapter 6 verse 3, sinabi niya ito sa kanila, kung maaari po'y sumama kayo sa amin. Sige, sasama ako, sagot niya. At pumunta sila lahat sa Jordan upang pumutol ng kahoy. Imagine, napakalaking mga kahoy yun. Imagine, pati yung axe head, bumitaw sa pagkakakapit. Ang ibig sabihin, grabe, hardworking. Pero sila'y determinado, pumutol sila. Amen? Pumutol sila. Kaya nila yon. Kaya nila pagtagumpayan. Makakamit nila yun. What happening sa atin, may delta-delta na, pero makapangyarihan ng alpha and omega. Amen? Sabi mo, what is next? Marami na nga guro, nag-online. Module, si ma'am. Module kayo, no? But because of your determination, education must go on. And a student, kailangan din ng determination. Ikaw ang mag-a-adjust sa nangyayari. Ikaw mag-a-adjust. Kaya sa buhay natin, pag wala tayong determination, what is next? And the last thing, doon sa verse 5. Let us go to verse 5. May naputol. Nang pinuputol na ang kahoy, nahulog sa tubig ang palakpak. Minsan ginagawa na natin ang lahat. But don't be disturbed. Kaya tandaan natin yung tatlong din na ito.
desire to move on, determination, and don't be disturbed. Marami kasing istorbong mangyayari. Amen? Your dreams, your plan, maraming istorbo talaga yan. Ito, nahulog ang palakol, nawala. Pero, hindi na-disturb ang company of the prophet. Hindi na-disturb si Eliseo. Manyapay na-challenge sila. Because of what? Go with us and for us. May nabasa ako sa Bible, ang ama ang kumagat, ang anak ang nangilo. Ang hinahanap ko kagabi pa yun. Nabasa ko sa somewhere in the book of Proverbs. Amen? Kita natin yung father. Si Eliseo din na nagsabi, in the last day in the book of Malachi, God will restore the heart of the father and the heart of the children. Kaya yung company of the prophets also saying, the son of the prophet. Yung mga naniniwala kay Eliseo, yung nakikinig kay Eliseo, tinawag na sons, company of the prophet. And to cut the story, kung ating pag-uusapan, ang pinakalundo ng istorya, nagkaroon na sila ng expansion. Pero the breakthrough is from verse 1 to verse 7. Ano nangyari ng verse 7? Sinabi ni Eliseo, kunin mo na. Amen. Yung palakol, lumutang. The spiritual leader pa rin ang ginamit, hey, kunin mo na. Amen? Life in Christ. Maraming lumutang ng palakol. Mga nalaglag na pangarap. Mga nalaglag kakayanan. Nalaglag na potensyal and ability. But listen, mark this day, pinalutang ng Diyos. At ang sabi niya, damputin mo, kuhanin mo. Ngayong umaga, marami tayong kukuhanin. Amen? Mga imposibleng bagay, kayang gawin ng Diyos na palutangin. Amen? Families? Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Kunin mo na. Alam niyo, grabe striking word sa akin yung mga insight. Eh, di ba, samahan mo kami, Eliseo. Sige, samahan kayo. Eliseo, nahulog. Ang tanong ni Eliseo, saan nahulog? Ituro mo. At nung itinuro, hinagis yung kahoy, pwede natin gawin sabihin, symbolizing the cross. Inihagis yung wood, biglang lumutang. Sa taong umaamin, kayang palutangin ng Diyos ang nahulog o nawala. Kaysa mahirap na pumalo ka ng palo, wala na palang talim ang palakol mo. Nakuha niyo po ba? Kaya minsan napapagod tayo. Lord, ano na nangyari? Kaya ako'y naniniwala, sinasalubong natin ang current ng present situation. Nagpapatayo tayo ng church sa gitna ng pandemya. Amen. Amen po ba? Pero the Lord encouraged me, son,
palulutangin ko ang iba't ibang klase ng palakol. Pangunahan mo lang yan. Tingnan natin to. Di ba tayo nagpipray noon, tarpulin pa lang yan? Sila Pastora Ira nagkukulay, di ba? Kay ni Pastora Eli. Mula walang laman, humakbang lang tayo sa ating pananampalataya. Sa himala ng Panginoon na puno. At ginawa kong ialis na yun. Puno na eh. At ngayon, itinatayo na ang isang drawing na nagsimula lang sa maliit na kakayanan. Kaya lagi niyo naririnig sa akin, wala tayong Koreano. And I never na isalba dahil pipila ka o lalapit. Nakikita? Pero asking, no. Nag-alok, okay, praise God. Wala tayong Amerikano. Pero may Kristiyanong katulad natin. Amen? Amen. Amen po ba? Kaya sabi ko, Lord, marami kang palakol na palulutangin. Amen. Isang buwan po ako nag-pray. Alam na may bahay ko yun. Nagigising ako alas 3 sa madaling araw, alas 4. Nag-worship ako, nag-pray, Lord, sinimula natin. Kaya ako nag-a-update sa group chat. Hindi ako nagpo-post sa Facebook ko. Sa ating live page. Pero purihin ang Panginoon. Noong isang linggo, may lumutang ng isang palakol. Amen? Nagtanong. Ang ipinangako niya, 100 sako. Pero ako'y nagulat nung isinesend ko account number ng church. Bishop, I cannot forget. Mula man nung magsimula ang aming business, ikaw ang nag-pray. Binibigyan mo ng oras, pumupunta ka na. Alam na nagulat ako. At sabi ko, Lord, gagawin pa ito sunod-sunod. Nag-send sa account ng church, 50,000 pesos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hindi Amerikano yun. Nakatira sa Amerika. Pero Pilipino na paglilingkuran natin. Amen? Kaya tell your families, tell your son, tell your mother na magtanim. Palutangin natin ang palakol. Amen. So next week, itinatouch na ang second floor. Yung kalahati kasi may second floor. Ang ganda na. May mga lupa na gagawing stage. At next week, ang gusto ng kontraktor, may bubog na yung kalahati. Para daw kahit umuulan, makagagawa sila. Maglulutang ang palakol para sa bubong. Amen? Amen? Maglulutang ang palakol para sa trusses. Hundreds. Ay kung umorder ng ano yung ating gumagawa, kung umorder ng hollow block, hindi 5-5 eh. Kailangan po 1,500 hollow block. Kailangan 100 na sako. Aba, sabi ko, hallelujah. Walang imposible. Let us go for it. We have a desire to move on. We are determined. And do not disturb for what happened. Don't disturb. At tulad nila Moses, hindi sila disturb dahil wala na silang lahakbangan. Hinahabol sila ng army ni Pharaoh, kaliwat kanan. Very disturbing. Pero hindi sila na disturb. The word of direction, and God tell him, anong hawak mo? Tungkod po. Nung itinuro sa Red Sea, biglang nagkaroon ng superhighway. Naging posible ang imposible.
Kaya Life Family, join with us in prayer. Let us go for it. Katulad na sabi ko, 777. After 7 years, 2014, nakapagsulat tayo sa tarpaulin doon. And after 7 months, July, nag-launch tayo, breaking. In August, start. September, July nag-start, August, September, October, November, December, January. February, hindi tayo nagmamadali. 7. March, 10th year anniversary natin, doon tayo sasamba sa ating life sanctuary. Malayo yun. Pero ang prayer ko, bibigyan kayo ng mga sakyan. At alam nyo, binilang ko, nagpa-pray sa akin ng mga kotse, 7 na. Noong isang linggo, pinag-pray ko pa yung dala-dala ni Renz. Pastor Tim, bumili na rin ng sarili. Amen. Sunod na si CJ. Amen ba? Sabi ko kay Earl kanina, pati ikaw din magkakaroon ng sarili. Dahil yung baby mo, yung apo ko, hindi ko makikita pagkalinggo. Naniniwala kayo doon? Si engineer, meron na rin. Susunod na si Pastor Eli. Amen. Kaya yung lupa ni Pastor Conrad doon na malaki, paayos nila. Dito ipaparada. Pati ang kotse ni Ega o ni Rhea, di ba? Amen ba? Amen. Kaya ako'y na-amaze sa gagawin ng Diyos. Ang ganda ng lugar. At praise God, meron po tayong kuryente. Nalagyan tayo ng sariling metro. O-order lang ako ng kuryente mula doon sa metro hanggang papatosok ng sanctuary para ma-install natin ang kuryente. Para pag-welding, hindi na problema ang consume. Naniniwala tayo lahat doon. So join with us. Shall we all arise? Let us declare the goodness of God na magpapalutang ang Diyos ng palakol at ang word, kuhanin nyo na. Amen? Minsan may sakripisyo. Nung kinumpute ni Mrs., as outside from our naipon, magkano na lahat yung pumapasok? Hindi yung pumapasok ng mga plates. Imagine, for 3 weeks, 93,000 na ang nanggagaling sa inyo. Amen? Sabihin nga natin, there is more. May nagbigay 4, may nagbigay 5, may nagbigay 3, may nagbigay ng 10. Wow! Marami pang palakol ang lulutang. Amen? Yun po yung nakalista lahat. At yung mga kaibigan ko, starting, uno na ngayon, ano? Naka-ready ni aking isa-send with account number ng church. Kaya sabi ko sa kanila, i-check nyo ang account. Ayan. Madadagdagan pa yan. Praise God. Yan yung kahapon. Ayun. Ibalik mo anak sa building. Kita nyo yun? May banda rito pa yan. Ayan. Kita nyo yung hotel? Kita nyo? Yun yung pinapagawang hotel sa malamig. Tanawan tayo. Amen? Kasi yung banda roon gagawin Nubali. Nubali. Okay, tuloy mo pa. Ito po yung bandang harapan. Ito yung second floor na tukod. May biga na yan. Ang malaking kailangan natin, yung magiging sahig nito. Mga bakal yon. Next. Ito yung gilid. Ito yung stage. May pinto dito. Bintana. Next.
Next picture. Wala nang picture? Wala nang picture tayo? Media? Wala na. Marami pa yon. Linggo-linggo ipapakita natin yan. Linggo-linggo ipopost natin sa ating chat group. Pag nakita nyo, Lord, more. May mga nagchat na sa akin. So, nagko-confirm sila ng August. Bishop, sana, yan dyan po ang account number ng church. Pag may nagsesend naman, ina-acknowledge naman kung saan nangyali, no? So, ibubukod. Kasi yung ating tithes and offering, ginagamit pa rin sa operation natin. Yung ating pambayad lahat. Kaya magkasama sila. Pero, i-consolidate yun. Then, ang nababawas na doon sa ating savings, dahil nung kami nag-meeting nila pastor team at ang committee, nakaalat po yun sa labor. Kasi tuwing Miyerkules, Sabado, nasweldo. May 25,000. Noong Sabado, magkano? 16,000. Kasi maulan, kakaunti nagtrabaho. So halos tuwing Miyerkules, nakatingala na ako doon sa garden namin. Oh, hallelujah, hallelujah. Pagka Sabado, mas tinititigan ko lalo ang langit. Pero ngayon, tinititigan ko na kayo. Amen po ba? Amen. Malabakan natin ang Panginoon. So, nag-decide, nung kami nag-usap pastor, kasama po yung gumagawa. Ang sabi niya, ang gusto ko po, pag plastering sa baba, maikabit na ang bintana. Maikabit na ang pinto, sliding po sa gilid, mga bintana lahat. Dahil pag yan po ay pinlastering, babakbakin na naman. At yung dumating na biyayang 50,000, sinukatan na po ng bintana. Dahil humihingi ng down payment yung nagawa. Amen. Kaya sabi ko, sana kayanin umabot yung 50. Amen. Kaya let us pray. Amen. Amen. O tayo po manalangin. Lord, salamat. We have a desire to move on. To go for it. And we have a determination that He who began a good work, He will carry it on to completion. At kami po ay hindi magdi-distract. Cannot be distracted. Kahit may mahulog na palakol, minsan nasa end na. Sabi namin, Lord, ano na susunod? We still to move on. You will supply. Salamat, Panginoon, sa Life Family na may sacrifices. Ang dalangin ko po, i-multiply mo at pagpalain ang bawat isa. Lahat po na nakakakilala sa amin, habang nakapost po sa aming page, convict them, kung sino man siya, to send to our accounts, the Life in Christ. At kami po'y magugulat, unlimited flowing of oil. Unlimited. Katulad ng panahon ni Elijah. Do it, Lord. Do it. Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Upo muna po tayo. Nais ko na pong idiretso sa Holy Communion bago tayo agidi. Ayun, hello. Ayun, dako naman po tayo sa
oras ng pagbabalik natin ng tithes and offering natin sa Lord. Ayan, may basahin lang po ako na yung command ng Lord, alam naman natin, Malakay 3:10. And then, ayan, basahin ko din po yung sa 2 Corinthians 9:7 kung paano yung nais ng Lord na pagbibigay. Kapag tayo nagbalik ng 10% natin sa Lord. Ayan, sa Malakay 3:10, yung command ng Lord, sabi dito, dalhin nyo ng buong-buong inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintanang langit at ibuhos sa inyo masaganang pagpapala. And then ito naman po yung nais ng Lord kung paano tayo magbigay ng ating tithes and offering. Sabi dito, sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat siya'y dapat magbigay ayon sa sariling pasyon. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Ayun nga po, kapag tayo'y nagbabalik ng tithes and offering natin sa Lord, alam naman natin na ang nais ng Lord ay yung buong puso. Kasi, ayun nga, meron akong na-receive dun sa itinuro dati ni Mami Ay sa cell group namin, sa youth, na talagang blessed na blessed ako na sabi doon, kapag daw tayo may gagawin sa Lord, tinitingnan ng Lord yung puso natin. Ang nais ng Lord na makita sa puso natin, once na may gagawin tayo para sa Lord, yung wholehearted yung ginagawa natin. Dapat buong puso natin ginagawa para sa Lord. Kasi hindi nalulugod ang Lord kapag yung half-half, halimbawa napipilitan lang tayo, ibinigay nga natin yung 10% natin, pero hindi bukal sa puso. Kumbaga, hindi nalulugod ang Lord. Kung titingnan ng tao, nakaka-bless kasi 10% ibinigay niya, tapat siya. Pero kung titinang ng Lord yung puso natin, hindi tayo faithful. Kumbaga, masakit kung ikaw yung makaka-receive, parang hindi nakakatuwa, ganun. So, dahil lang Lord yung bibigyan natin, deserving ang Lord higit pa nga sa 10%. Kasi, ang lahat ng bagay na meron tayo, pinagkatiwala lang ng Lord sa atin. Yung buhay natin, even yung ibibigay natin, yung finances na 10% na hinihingi ng Lord. So, ayun nga, katiwala lang tayo, and then, wala naman talaga tayong pagmamayari dito sa mundo kasi, ayun nga, sabi ng Biblia, nung tayo isinilang dito sa mundo, wala tayong dala. Nung tayo mga baby pa lang, wala. Hubad tayong dumating dito sa mundo. And then, once na bumalik tayo sa Panginoon, wala rin tayong dadalhin kasi nga, wala tayong pag-aari dito sa mundo. And then, ayun nga, bilang humihingi ang Lord sa atin na ibigay natin yung 10% natin. And then, ayun nga, wholehearted na natin gawin. Hindi yung napipilitan lamang. So, ayun, na-encourage ko po ang bawat isa na ibigay natin. And then, buong puso para mabigyan natin ng kagalakan yung puso ng Panginoon sa oras na ito. So, ayun, yun lang po. Pray po tayo. Yes, God, hallelujah, Lord. Salamat po, God, sa oras na ito, Panginoon, sa buhay namin. At lahat, Panginoon, ng bagay na meron kami, Panginoon. Salamat dahil Lord, ikaw yung nagkakaloob namin, ikaw yung nagkakaloob nito sa amin, ikaw yung nagpapala sa amin, Panginoon. Wala kaming anuman na may pagmamalaki sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng bagay na meron kami ay sa iyo lamang, O God, at sa iyo nagmula, O God. Kami katiwala lamang. And Lord, sa pagbibigay namin ng tithes and offering namin, Panginoon, ikaw ay deserving, Panginoon, na pagbigyan namin ito, O God. Salamat. At Lord, patuloy na pagpalain mo, Panginoon, yung mga ibibigay namin sa oras na ito. At patuloy na mabigyan ka namin ng kagalakan, Panginoon, sa pagbabalik namin ng kasambong bahagi, Panginoon, ng aming income, O God. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Then, announcement. Ang Young Pro, kung gusto nyong mag-visit, mag-ipon-ipon lang kayo para kayo madala ni Caleb o yung may mga sakyan for prayer. Amen. Para makita niyo yung mga
yung ating itinatanim, naando na. Amen? So, ganun din ang community kay Pastor Conrad. Mag-usap-usap lang kung anong community para Saturday o Sunday ng hapon, mahalaga yon na ilehas nyo lang yon, i-declare. Amen. Amen po ba? Kaya everybody, kung kayo available na Saturday, then go for it. Mag-usap-usap lang kayo, young pro boys, young pro girls, then para iba kasi yung may join, no, company. Then, pray lang kayo doon. Mag-release kayo ng Word of God. Ang community din kay Pastor Conrad, kausapin ng lahat, na dumiretso doon Saturday, just to pray, lumuhod tayo. Kasi ako'y naniniwala na yung di natin kayang gawin, ang Diyos ang gagawa. One thing we need to do is a corporate prayer, a declaration. Jeremiah chapter 1, ang sabing ganon is to uproot, to build, and to plant. So, Lord, tinatanim namin ang prayer na ito. Lord, in Jesus' name, mabubuo ito. And makikita natin, you will see the wonders. Kasi sabi ng Lord, stand and still, and you will see the salvation of the Lord. So, everybody can visit. Kasi ako, twice napunta kami doon. Kasi yung materyales, si Pastor Tim ang nakakaalam. Wednesday, sumusweldo. And Saturday, sumusweldo. So, minsan, sumaside in kami din, kahit hindi Wednesday. So, everybody pray to visit our sanctuary, our Hagay project. Then tayo dadako ngayon sa Holy Communion. Lahat po na nasa tahanan, join with us. Kahit tayo nasa tahanan, mag-ano po kayo ng tinapay at ng saro. Sapagkat ito ay ginagawa po natin every per Sunday bilang pag-alaala sa sinabi ng ating Panginoon. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Ama namin banal, kami nagpapasalamat sa banal na hapunan o Santa Cenas sa magitan ng dalawang elementong ito, ang tinapay at ang saro. Salamat at inaalala ka namin at dinadalangin namin ang benepisyong ito, hindi lang sa amin kundi sa aming pamilya at sa mga susunod na henerasyon. Pagpalain mo din, O Diyos, ang mga young people, young pro, na maglilingkod sa amin. In Jesus' name, Amen. Amen. Amazing grace, how sweet the sound, the Savior wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. A change has come. I've been set free. My God, my Savior. Meron na lahat ay sa likod. Ransom and let it fly. His mercy reign. Amazing love, amazing grace. Itas po natin ang tinapay. Ama namin banal, kami nagpapasalamat. Inaalala namin ang ginawa mo sa krus. Kung inaalala namin ang aming mahal sa buhay, dahil sa magandang ginawa sa amin, higit naming inaalala ang ginawa mo. Nagpapasalamat, kami naligtas, gumaling sa karamdaman, at ang proteksyon mo ay binibigay araw-araw. Inaalala ka namin
na dalawang elementong ito, sumaamin ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Diyos Anak, at ang pakipisan ng Santong Espiritu. Salamat po. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sabay-sabay po natin sumunod. Okay, thank you. Tayo dumako sa closing prayer and benediction prayer. Lord, maraming salamat po for the victory ng first and second service. At sa aming pag-uwi, ingatan mo kami. Salubungin kami ng aming mga mahal sa buhay na may ngiti sa labi. At sumamin ang iyong pagmamahal, pag-aalaga at pagpapala sa bawat araw. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen and Amen. God bless us all. Amen.